Nagsimula ang lahat ng gabing tahimik ang buong baryo. Nasa sala kami ni na Papa at Kuya Rami nang biglang may kumalusko sa labas ng bintana. Akala namin pusa lang pero nang lumapit ako, nakita kong parang anino ng isang matandang babae ang mabilis na dumaan. Hindi ko na sinabi sa kanila dahil baka akalain guni-guni ko lang. Pagkatapos ng ilang minuto, may kumatok sa pinto. Mahina pero sunod-sunod. Pagbukas ni Papa ay wala namang tao. Ang hangin lang ang pumasok at may kakaibang amoy na parang basang lupa at luma na damit. Nang gabing iyon hindi ako agad nakatulog. Sa kwarto ko ay may naririnig akong parang mumunting yabag sa kisam. Hindi mabigat pero malinaw. Parang may naglalakad na bata o matanda na magaan ang paa. Tumaklob ako ng kumot at pilit na nagbingi-bingihan pero mas lalo lang lumakas ang ingay. Kinabukasan, napansin ko si nanay sa kusina hawak ang braso niya na may malaking pasa. Sabi niya natamaan daw siya sa gilid ng mesa pero alam kong hindi iyon normal dahil may bakat na bilog na parang kagat. Tahimik ang lahat habang kumakain kami at tanging si Papa lang ang nagtanong kung may napansin ba kami kagabi. Pareho kaming umiling ni Kuya pero pareho rin naming alam na pareho kaming nakarinig ng kakaiba. Paglabas ko ng bahay nakita ko si Aling Sioning nakatayo sa tapat ng bakod. Nakatingin lang siya sa akin na parang alam niya ang nangyari kagabi. Tumingin lang ako sa lupa dahil ayokong makita ang mga mata niya. Narinig ko siyang bumulong na ingat ka sa susunod na gabi dahil may sumusubok pumasok sa bahay niyo. Paglingon ko ay wala na siya. Parang hindi siya dumaan sa daan. Parang naglaho na lang sa hangin. Habang patuloy ang takot na bumabalot sa buong bahay, tila mas lalo pang lumalapit ang presensya na kanina pa namin nararamdaman. Si Papa hindi na halos makapagdasal ng diretsyo dahil sa panginginig ng boses niya, tila hirap siya huminga na parang may nakadagan sa dibdib niya. Sa tabi ko si Kuya ay paulit-ulit na pinupunasan ang pawis sa noo niya kahit malamig ang hangin sa loob. Kapag sumusulyap ako sa pinto ng kwarto ni Nanay, parang umiikot ang anino sa labas, gumagalaw sa paraang hindi normal, parang madulas at mahaba ang hugis. Nang biglang gumalaw ang kumot ni Nanay, akala namin ay nanaginip lang siya, pero nang makita namin na may nakakadikit na maliit na bahagi ng kumot sa sahig na parang hinihila pa pailalim, nagkahawak kamay kami ni Kuya agad at sabay na paatras. Si Papa nagmamadaling lumapit at hinila pabalik ang kumot, pero ramdam naming may kaunting paghila mula sa ilalim na parang may pumipigil. Nang bumitaw ang kumot ay biglang bumagsak ang malamig na hangin sa buong kwarto. Mula sa sulok ng kwarto ay may narinig kaming mahinang pagtawa, halos hindi marinig pero malinaw na boses ng isang matandang babae. Hindi na namin kailangang hulaan kung kanino yon. Kumapit si Nanay sa braso ko ng mahigpit at tinuro ang kisam na parang may gumagapang doon. Nang tignan namin, wala kaming nakita pero may mabigat na tunog na dumudulas sa kahoy na para bang may malaking nilalang na dahan-dahan na nag-ipon ng lakas bago bumaba. Naramdaman namin ang sahig na umuuga ng bahagya, sinasabayan ng paghingal ni Nanay. Hindi ko alam kung anong paparating pero ramdam ko na hindi iyon basta nilalang kundi isang bagay na matagal nang nagmamasid at ngayon ay papalapit na para kunin ang sinumang pinakamahina sa amin. Hindi pa kami nakakabawi mula sa narinig naming pagtawa nang biglang tumigil ang hangin sa buong bahay. Walang kahit anong ingay, kahit ang paggalaw ng kurtina ay nakahinto na parang may humawak sa paligid at pinilit itong tumahimik. Si Papa nakaluhod pa rin sa tabi ng kama ni Nanay at hindi gumagalaw, nakatuon ang tingin sa sahig na para bang may nakikita siyang hindi namin nakikita. Si Kuya naman ay dahan-dahang umasenso mula sa pagkakaupo, napapikit habang pinipilit maging matapang kahit nanginginig ang tuhod niya. Ako ay nanatiling nakadikit sa dingding dahil ramdam ko ang malamig na pagaspas ng hangin sa likod ko na hindi normal para sa loob ng bahay. Paglingon ko ay walang tao pero parang may aninong nakalutang doon, hindi malinaw ngunit sapat para malaman kong may kasama kaming hindi imbitado. Biglang gumalaw ang doorknob sa sala at umikot ng dahan-dahan na para bang may pumipilit buksan ito mula sa labas. Walang kumakatok, walang nagsasalita, pero ang dahan-dahang pag-ikot ng doorknob ay parang isang babala na gusto niya nang pumasok. Si Papa tumayo at sumigaw na huwag buksan ang pinto, pero hindi tumigil ang pag-ikot. Nang biglang huminto, sabay kaming lumapit upang tingnan. Sa ilalim ng pinto may dumulas na manipis na anino, parang usok na kulay itim at gumagapang papasok sa sahig. Tinangka ni Kuya na tapakan ito pero tumagos lang sa paa niya ang anino at lumamig ang balat niya na tila may dumaan na espiritu.
Nang makarating ang anino sa gitna ng sala ay nagbago ang hangin, kumapal, at biglang umalingaw ang mahinang boses ng babae na bumubulong ng mga salitang hindi namin maintindihan. Hindi salita ng tao iyon, parang lumang tinig na ginagamit para tumawag ng kung anong nilalang mula sa lugar na hindi dapat abutin ng sino mang buhay. Habang nakatayo kami sa gitna ng sala, hindi namin alam kung hahakbang ba kami paatras o mananatili lang na parang mga estatwa sa takot. Ang aninong gumapang paakyat mula sa sahig ay dahan-dahang umangat na parang may sinusukat na lakas sa paligid. Hindi ito mabilis, hindi rin bigla ang umaatake, kundi parang sinasadya nitong iparamdam sa amin na wala kaming magagawa kapag tuluyan na siyang nagpakita. Si Papa ang unang nagsalita, mahina lang ang boses, pero buo ang loob nang sabihin niyang wala siyang karapatang pumasok dito. Nang marinig iyon, parang umalon ang hangin at may tunog na parang pagkaluskos ng tuyong dahon mula sa kisam. Unti-unting nabawasan ang liwanag sa paligid, kahit hindi naman namamatay ang ilaw. Para bang ang dilim mismo ay gumagapang at pilit na nilalamon ang liwanag. Si Kuya napasigaw nang maramdaman niyang may malamig na kamay na dumaan sa balikat niya. Hindi namin nakita pero ramdam naming lahat ang presensya na nakatayo sa likod niya. Pagharap niya ay wala pa ring nakikita pero nag-iwan ng marka ang lamig sa balat niya na parang may humawak ng matagal. Sa kwarto ni Nanay biglang sumipa ang kama na parang may taong nakatayo sa ilalim at tinutulak ito paitaas. Tumakbo kami ni Papa papasok at nadatnan naming nakatayo si Nanay sa gilid ng kama, kahit kanina lang ay halos hindi siya makatayo. Nakanganga siya at nakatingin sa kisam na parang may kausap na nasa itaas. Nang tawagin ko siya hindi siya tumingin pero narinig naming lahat ang mahinang bulong niya na huwag kayong gagalaw dahil nasa loob na siya. Bago pa kami makalapit ay biglang nagsara ang pinto ng kwarto na parang sinipa ng napakalakas na puwersa at naiwan kami sa labas habang dinig ang paghinga ng isang nilalang na hindi namin makita pero malinaw na naroon sa tabi ng nanay namin. Nang tumama ang malakas na pagsara ng pinto, sabay-sabay kaming napaatras at halos mabitawan ni Papa ang hawak niyang rosaryo. Ang bigat ng hangin sa hallway ay parang usok na hindi makita pero ramdam sa balat. Si Kuya nagtakbo pababa ng sala para kumuha ng kandila dahil nawala ang ilaw sa kwarto ni Nanay kahit hindi naman nawala ng kuryente sa buong bahay. Ako naman nakadikit sa pader, pinipilit pakinggan ang mga ingay mula sa loob. May naririnig kaming mahinang pagaspas, parang pakpak ng ibon pero mababa ang tono at may kasama pang pag-ungol. Kasunod noon ay boses ni Nanay na paulit-ulit na nagsasabing hindi ako sasama, pero unti-unti itong napapalitan ng paghingal na hindi niya normal na ginagawa. Nang bumalik si Kuya dala ang kandila ay binigay niya ito kay Papa at sabay-sabay naming tinutukan ang ilalim ng pinto. Doon namin nakita ang anino ng mga paa ni Nanay na nakatayo pero hindi pantay ang pagkakatayo. Nakalaylay ang isa at ang isa naman ay parang nakadikit sa sahig ng sobrang lakas. Biglang may kumurap na anino sa tabi niya, parang ulo ng taong nakayupo at gumagalaw na parang nangungusap sa kanya. Nang banggitin ni Papa ang pangalan ni Nanay ay bigla niyang sinuntok ang pinto mula sa loob, hindi isang beses kundi sunod-sunod at halos mabasag ang kahoy. Tumakbo kami dahil baka mabuksan at ayaw namin makita kung anong kasama niya roon. Pagbalik namin sa sala, mas lumakas ang pagaspas mula sa kwarto, kasabay ng tunog ng bagay na humihila sa sahig na parang may pangil na dumadalo sa kahoy. Nang may pumutok na parang basag na salamin sa loob, alam naming hindi na kami pwedeng tumayo sa hallway dahil baka siya na ang susunod na lumabas. Hindi na bilang nanay namin kundi bilang nilalang na pinili ng kung anong puwersang pumasok ngayong gabi. Sa sobrang lakas ng tunog mula sa loob ng kwarto ni Nanay ay hindi na namin alam kung ano ang mauuna naming gawin, kung tatakbo ba kami palabas o kung susubukan pa naming iligtas siya kahit alam naming hindi tao ang kalaban namin. Si Papa nanginginig pero pilit niyang binuksan ang lumang drawer sa sala kung saan nakatago ang maliit na bote ng banal na langis na ibinigay sa kanya matagal na panahon na ang nakalipas. Dali-dali niyang binuksan ang takip at nilagyan ang tatlo naming noo. Naramdaman ko ang malamig na haplos ng langis at saglit akong napalunok dahil parang may kumirot sa batok ko na hindi ko alam kung dahil sa takot o dahil may nilalang na nakatitig sa amin mula sa dilim. Si Kuya naman ay hindi mapakali, pabalik-balik ang tingin sa hallway at sa bintana. Sa labas ng bintana ay tumigil ang hangin at ang mga dahon ng puno ay nakalawit na parang may mabigat na nakasabit. Bigla kaming nagulat nang may kumalabog sa bubong, isang tunog na parang malaking bagay ang bumagsak at gumapang papunta sa kabilang dulo.
Kasunod nito ay ang mabilis na paggasgas ng kung anong matalas na bagay na humahagod sa bubong na parabang nangunguha ng daan papunta sa loob. Si Papa sumigaw na huwag bubuksan ang pinto at pumwesto kami sa gitna ng sala, magkakalapit para hindi kami magkahiwa-hiwalay. Lumakas pa ang tunog mula sa kwarto ni Nanay, pati sahig ay medyo umuuga na, at nang biglang huminto ang lahat ay mas lalo kaming natakot dahil alam naming hindi iyon pagtatapos kundi paghahanda ng kung anumang nasa loob. Isang mahinang pagkatok ang sumunod, hindi galing sa pinto kundi mula sa dingding, parang may daliri na marahang kumakatok mula sa kabilang bahagi. At nang marinig naming bigkas ni Nanay ang aming mga pangalan ng sobrang hina na halos parang hindi niya sariling boses, alam naming hindi na kami pwedeng manatiling nakatayo lang at maghintay sa kung anong susunod na mangyayari. Sa sandaling marinig namin ang boses ni Nanay na mahina at hindi na katulad ng dati ay agad kaming napatingin sa isa't isa na parang may isang naisip. Hindi iyon ang tunay niyang boses, hindi rin iyon boses ng taong humihingi ng tulong kundi parang may kasamang paghinga ng ibang nilalang na nakasilip mula sa loob ng katawan niya. Si Papa ang unang gumalaw, lumapit sa mesa at kinuha ang lumang kandilang hindi pa nagagamit simula nang ipamana sa amin ng lola niya. Nang sindihan niya ang kandila ay biglang kumapal ang usok at umangat ng diretsyo na parang may hinahatak na hangin mula sa kisam. Nagtataka kami dahil hindi naman ganoon ang normal na usok ng kandila. Nang ilapit niya ito sa hallway ay agad itong umikot na parang sinusundan ang presensya ng kung anong hindi namin nakikita. Si Kuya nakataas ang balikat at pilit pinipigilan ang pag-alog ng kanyang mga kamay habang dahan-dahan kaming lumalapit sa pinto ng kwarto ni Nanay. Walang tunog, walang kalabog, pero may malamig na parang humahaplos sa amin na hindi namin maipaliwanag. Nang ilapit ni Papa ang kandila sa doorknob ay nagiba ang apoy, kumorte at tumabingi na parang may humihinga sa likod ng pinto. Doon namin narinig ang ingay mula sa loob, ingay na parang dalawang boses ang nagsasalita sabay-sabay. Isa ay boses ni Nanay na umiiyak at isa pa ay boses na mababa, hindi galing sa tao, at parang nagmamando sa kanya na wag silang lapitan. Nagulat kami nang biglang gumuhit ang anino sa ilalim ng pinto, mahaba, hindi normal ang hugis, at gumapang pataas sa mismong surface ng kahoy na parang may kamay na nakakapit sa likod ng pinto, at dahan-dahang humihila pataas na tila kunyari iniimbitahan kaming buksan ito. Kinapit ni Papa ang pader at huminga ng malalim, pero kahit siya ay hindi na sigurado kung kaya pa namin harapin ang anumang nilalang na nasa loob ng kwarto. Nang mas lumakas ang kaluskos sa kisame ay sabay-sabay kaming napatingala, ngunit kahit anong titig namin ay wala kaming makita. Walang anino, walang tunog ng paa, pero malinaw na parang may gumagapang na mabigat na halimaw sa itaas ng ulo namin. Si Papa hinigpitan ang hawak sa kandila at biglang kumislap ang apoy nito, humaba ng bahagya na parang may hangin na humihinga mula sa mismong kisam. Si Kuya nakapikit ng kalahati, tinatakpan ang tenga niya at paulit-ulit na sinasabing hindi ko kaya, pero walang makapigil sa ingay na dumidiin sa loob ng tenga namin, parang alinggaw ng lumang tinig na nagmumula sa mismong bubong. Dahan-dahan kaming lumakad palapit sa hallway, pero bawat hakbang ay mabigat na tila sinusundan kami ng titig na hindi namin makita. Nang lumapit ako sa pinto ng kwarto ni Nanay ay biglang umalon ang anino sa ilalim, hindi parang tao kundi parang mahahabang daliri na sinusubukang makalabas sa maliit na siwang. Bumalik ang malamig na hangin at sumabay ang hindi maipaliwanag na amoy na parang pinaghalong lupa at nabubulok na dahon. Nang marinig namin ang boses ni Nanay na mas malinaw na ngayon ay halos sabay kaming napatakip sa bibig. Sabi niya huwag kayong mag-ingay dahil nagagalit siya kapag naririnig niya kayong lumalapit. Hindi namin alam kung sino ang tinutukoy niyang siya, pero ramdam naming iyon ang nilalang na kanina pa unti-unting pumapasok sa bahay. Biglang pumutok ang isang bahagi ng kisame, hindi malaki pero sapat para makita naming may tumulong maliit na bagay na itim, malansa at kumikilos na parang buhay. Tumalon si Kuya palayo habang ako naman ay napaatras at halos mabitawan ang kandila. Sa sandaling iyon ay naramdaman naming hindi na kami nag-iisa sa loob ng bahay, at may isa pang presensya na papalapit sa amin mula sa mismong butas ng kisam. Nang tuluyang bumukas ng kaunti ang butas sa kisam ay tila may malamig na ulap na bumalot sa buong sala. Hindi iyon usok, hindi rin singaw, kundi parang malamig na hininga ng isang nilalang na walang mukha. Habang nakatayo kami sa ilalim, si Papa ay pilit itinaas ang kandila upang makita kung ano ang nasa loob ng butas. Ngunit biglang kumurap ang apoy at halos mamatay, na para bang may pumipigil dito na magbigay ng liwanag. Si Kuya naman ay nakayupo, hawak ang sariling braso, dahil may naramdaman siyang matalim na haplos sa balat niya.
isang haplos na hindi natural at nag-iwan ng malamig na marka na parang hugis ng daliri. Unti-unti kaming umatras habang lumalakas ang pagaspas mula sa loob ng butas, parang pakpak pero hindi malambot, kundi matigas at mabigat na humahampas sa kahoy. Nang tignan ko ang ilalim ng pinto ng kwarto ni nanay ay naroon pa rin ang anino, gumagalaw na parang hindi mapakali, at minsan umaabot na parang humihila ng hangin mula sa sahig. Si Papa huminga ng malalim at sinigawan kami na huwag titingin sa kisame pero huli na dahil naramdaman namin ang paggalaw doon. May tila mahaba at madilim na hugis na sumilip saglit mula sa butas, hindi malinaw ang itsura pero sapat upang makuha ang lakas ng tuhod namin. Sa loob ng kwarto ni nanay ay may narinig kaming tunog na parang mga kuko na dumadalo sa sahig, umiikot sa paligid niya. Nang marinig namin ang pag-iyak niya ay halos tumakbo kaming muli, pero may puwersang parang humaharang sa hallway, malamig na presensya na pumipigil sa amin. Ang ilaw ay kumurap at bawat kurap ay parang nagbabago ang posisyon ng anino sa pinto, minsan nakataas, minsan nakakunot, minsan mahaba na parang gustong lumabas. Ramdam ko ang tibok ng puso ko sa tenga ko mismo dahil sa lakas ng kaba, at sa sandaling iyon alam kong hindi lang namin hinaharap ang isang nilalang, kundi isang bagay na may matagal ng paghihiganti sa pamilyang hindi namin alam kung bakit niya pinag-initan. Nagsimula ang paggalaw sa loob ng kwarto ni nanay na parang may dalawang nilalang na nag-agawan sa espasyo, bawat tunog ay tila nagmumula sa magkaibang direksyon. Minsan sa ilalim ng kama, minsan sa kisame, minsan sa mismong pader na parang may gumagapang na mahahabang braso. Si Papa ay pumwesto sa harap ng pinto, tangan ang kandila na unti-unti nang umiikli ang apoy, para bang nalalaso ng hangin sa paligid. Si Kuya naman ay nakadikit sa likod ko, pinipigilang huminga ng malalim dahil tuwing gumagalaw siya ay may malamig na hangin na parang sumusunod sa paghinga niya. Nang biglang dumikit sa bintana ang isang aninong hindi namin makita ng malinaw ay napaatras kami sabay-sabay. Hindi iyon tao, hindi rin hayop kundi isang hugis na parang baluktot ang katawan, nakadikit sa salamin at gumagalaw ng hindi normal. Ang nakakatakot ay hindi namin ito narinig, pero nakita namin ang basang marka na parang kamay na may mahahabang daliri. Sa loob ng kwarto ay may matinis na tunog na parang pagpunit ng tela. Kasunod ang sigaw ni nanay na humalo sa isang mababang boses na hindi kayang tularan ng kahit sinong tao. Nang marinig naming parang may bagay na umikot sa kisame ay ramdam kong hindi iyon maliit. Ang sahig ay umuuga, ang pader ay parang humihinga, at ang ilaw ay halos tuluyang mamatay dahil sa bigat ng presensya. Biglang may kumaluskos sa likod namin kaya napalingon kami, ngunit wala kaming nakita. Imposible dahil malinaw naming narinig iyon, parang may paa na naglakad sa likod namin ng dahan-dahan. Habang lalong lumalakas ang ingay mula sa kwarto ay alam naming may isang sandali na susubukan ng nilalang na ito na lumabas. Hindi namin alam kung paano namin pipigilan yon, pero ang bawat segundo ay parang hinihigop ng dilim na unti-unting lumalamon sa liwanag sa loob ng bahay. Habang patuloy ang kaguluhan sa loob ng kwarto ni nanay ay mas lalo pang lumalalim ang presensya ng kung anumang dumadalaw sa bahay namin. Ang ilaw sa sala ay halos hindi na makapagbigay ng liwanag, kumukurap ito sa paraan na parabang may humihigop sa enerhiya nito mula sa mismong hangin. Si Papa ay nakaluhod sa harap ng pinto, nakatakip ang isang kamay sa tainga habang hawak ang kandilang natitira sa kabila. Ang apoy nito ay hindi na matuwid, kundi umiikot na parang sinusundan ng isang hindi nakikitang mata. Si Kuya ay napasandal sa dingding at nanginginig ang labi habang pinapanood ang mahaba at malabong anino sa sahig na dumadaan sa paligid namin, hindi mabilis pero tiyak ang bawat galaw, parang may sinusukat o sinusuri sa amin. Nang may marinig kaming matigas na tunog mula sa bubong ay napatingala kami sabay-sabay. Ang kisame ay bahagyang umangat na parang may sumisiksik mula sa taas. Kasunod nito ay ang mababang pag-ungol na hindi namin alam kung galing sa loob ng kwarto o mula sa taas mismo. Sa may sulok ng sala ay may nabuo na parang usok na umaabot sa sahig, hindi umaangat kundi gumagapang na parang isang bagay na naghahanap ng pwedeng puntahan. Nang umabot ito sa paanan ko ay parang may dumaan na malamig na tubig sa buto ko, pero hindi ko makita kung ano yon. Si Papa ay biglang tumayo at inutusan kami na lumapit sa kanya. Niyakap namin siya at sabay-sabay kaming umatras papunta sa may pinto ng kusina. Ngunit bago kami makarating ay biglang may kumalabog sa loob ng kwarto, isang bagsak na parang may nahulog na mabigat. Sunod ay katahimikan, ngunit hindi iyon kaginhawaan, kundi isang uri ng katahimikang mas masama kaysa anumang ingay. At mula sa katahimikan na yon ay unti-unting narinig namin si nanay na tumatawag sa amin, pero ang tono ay kakaiba,
parang nagmumula sa ilalim ng lupa, malalim, mabigat, at punong-puno ng pagod na hindi niya pagod. Nang marinig namin ang tawag ni nanay ay hindi kami agad nakagalaw dahil ang boses na iyon ay hindi na boses ng taong humihingi ng tulong, kundi boses na parang dumaraan sa makapal na pader ng ibang mundo. Si Papa ay dahan-dahang lumapit sa hallway, tinataas ang kandila upang madagdagan kahit papaano ang liwanag, ngunit ang apoy ay kumikilos na parang may humihigop dito mula sa loob ng kwarto. Si Kuya ay nahawak sa balikat ko, pinipigilan ang panginginig niya habang nakatitig sa ilalim ng pinto kung saan unti-unting lumalabas ang manipis na usok na kulay abo na parang tinadtad na dahon na sinusunog. Habang nakalapit kami ay naramdaman namin ang biglaang pagbigat ng hangin, hindi parang simpleng init o lamig kundi parang presensya ng isang nilalang na hindi dapat nasa paligid ng mga taong buhay. Nang tumingin si Papa sa amin ay malinaw sa mga mata niya na kahit siya ay hindi na sigurado kung dapat pa naming lumapit. Pero nang marinig naming muli ang sigaw ni nanay, mas matindi, mas mabilis, at may halong pagmamakaawa, hindi na kami nag-alinlangan. Ilang hakbang na lang ang pagitan namin sa pinto nang biglang may tumama sa kabilang side ng kahoy na parang kamay na malaki at puno ng galit. Muntik nang mabitawan ni Papa ang kandila. Kasunod noon ay ang yabag mula sa loob, hindi yabag ng tao kundi parang apat ang paa o mas marami pa. Ang tunog ay hindi pantay, parang nilalang na kayang gumapang at lumakad sabay-sabay. Si Kuya ay napaatras ngunit hindi makatakbo dahil parang may pumipigil sa mga tuhod niya. Sa kusina naman ay may narinig kaming pagkalansing ng baso na parang may humahawak at binabato ang mga gamit ng hindi gumagamit ng kamay. Nang lumingon kami ay may aninong dumaan sa dingding na parang hindi ito nahaharang ng kahit anong bagay. Sa dami ng nangyayari ay hindi namin alam kung alin ang uunahin, ang paglapit sa kwarto ni nanay o ang presensyang umiikot sa buong bahay na parang naglalaro sa takot naming magkakapatid. Habang papalapit kami sa pinto ay mas lalo pang naging mabigat ang pakiramdam na parang pinipilit kaming lumayo ng isang puwersang hindi namin nakikita. Si Papa ay nakataas pa rin ang kandila, ngunit ang apoy nito ay lumiit ng lumiit na halos parang tuldok na lang na kumikislap sa dilim. Si Kuya ay halos hindi makahinga at paulit-ulit niyang sinasabi na huwag nating buksan, pero kasabay ng pagbulong niya ay narinig namin ang muling pag-iyak ni nanay. Mas mahina pero may halong paghingal na parang inilulubog siya sa malamig na tubig. Habang nakatayo kami sa harap ng pinto, ay biglang gumalaw ang doorknob ng dahan-dahan na parang may kamay na naglalaro rito. Hindi iyon pagpilit na pumasok, kundi pag-udyok na kami ang magbukas. Naramdaman kong umaangat ang balahibo ko sa batok at hindi ko alam kung dahil sa hangin o dahil may nakadikit na mata sa amin mula sa loob. Biglang may malakas na pagaspas mula sa kisame, kasunod ang tunog ng kahoy na napupunit at isang bagay na bumagsak sa sahig mula sa taas. Tumalon kami palayo at nakita naming gumugulong ang isang bagay na kulay itim, basang-basa at kumikilos na parang may buhay. Si Kuya ay napasigaw at tinabig ito pero dumulas lang ito pabalik sa ilalim ng lamesa. Sa sandaling iyon ay muling may kumalabog sa loob ng kwarto ni nanay, mas malakas kaysa kanina, at kasunod nito ay ang pag-usad ng kama na para bang hinihila palabas ang buong hulmahan nito. Ang sahig ay umuga ng bahagya at narinig namin ang paggasgas ng bakal sa kahoy. Hindi na kami makalapit dahil parang may malamig na hangin na humarang sa hallway, humahampas sa dibdib namin at pinipigilan kaming humakbang. Si Papa ay napaatras at napatingala dahil naramdaman naming may presensya sa kisem, hindi gumagalaw pero nandoon, nakabantay, naghihintay. Nang nanatili kaming nakatayo sa hallway ay tila unti-unting umikot ang hangin sa paligid na parang may umiihip mula sa lahat ng direksyon. Hindi ito karaniwang hangin, kundi malamig na parang galing sa lugar na matagal nang walang liwanag. Si Papa ay kumapit sa dingding dahil pakiramdam niya ay may humawak sa balikat niya kahit walang tao sa likuran. Si Kuya naman ay napaatras at halos madapa nang maramdaman niya ang parang maliit na daliri na dumampi sa sakong niya. Paglingon niya ay wala namang kahit anong bagay, pero may naiwan na malamig na marka sa balat niya. Sa loob ng kwarto ni nanay ay may tunog ng pag-ikot ng kama. Hindi ito natural dahil parang umiikot ito sa gitna mismo ng sahig na para bang walang bigat at walang kahoy na pumipigil. Kasabay ng pag-ikot ay may mahinang pag-ungol na hindi namin matukoy kung galing kay nanay o galing sa nilalang na nasa tabi niya. Nang muling gumalaw ang pinto ay nakita naming bahagyang bumuka ang ilalim na siwang, sapat para makita ang isang aninong gumagalaw sa sahig na hindi tugma sa anumang posisyon ng tao.
Hindi ito anino ng paa, hindi rin anino ng kamay, kundi parang mahaba at nahahati na galamay na dumudulas mula sa isang sulok papunta sa kabilang sulok. Ang ilaw sa sala ay biglang namatay at tanging kandila ni Papa ang nag-iisang liwanag. Ngunit nang itaas niya ito ay biglang lumaki ang anino sa likod namin, hindi namin alam kung saan galing iyon dahil wala namang dapat na nakatayo sa likuran namin. Nang sumandal kami pabalik ay parang may hangin na humarang na parang humihinga at nakapwesto sa mismong pagitan namin at ng dingding. Sa kalagitnaan ng katahimikan ay biglang nagsalita si nanay, pero hindi iyon bulong kundi malinaw na tinig na may utos. Lumayo kayo dahil hindi niya gusto na nakatayo kayo dyan. Hindi namin alam kung paano kami gagalaw matapos naming marinig ang boses ni nanay na malinaw na nagbabala sa amin. Ang tono niya ay hindi desperado at hindi rin galit, ngunit punong-puno ng takot na parang may nakatutok na matalim na bagay sa lid niya habang sinasabi ang mga salitang iyon. Si Papa ay napaurong at halos mabitawan ang kandila, at nang gumalaw ang liwanag ay nagbago ang hugis ng anino sa paligid namin. Parang may 3 anino na nandyan kahit 3 lang kami. Si Kuya ay napalunok at dahan-dahan niyang hinila ang braso ko upang lumipat kami sa kabilang bahagi ng hallway. Pero bago kami makagalaw ay biglang may lumanghap na malamig na tunog mula sa kisam na parang may isang malaking nilalang na humihinga pababa sa amin. Ang sahig ay bahagyang lumamig at naramdaman ko ang paggapang ng kilabot mula sa kong hanggang batok. May narinig kaming pagaspa sa loob ng kwarto ni nanay, hindi pakpak, kundi parang balat na humahagod sa sahig, isang paggalaw na hindi talaga para sa tao. Nang muli kong idikit ang tenga ko sa pinto ay narinig ko ang 2 boses na magkasabay, isa kay nanay at isa pang malalim na boses na parang humahalo sa kanya. Hindi ko alam kung kinausap niya kami o ang nilalang, pero malinaw kong narinig ang salitang huwag. Si Papa ay sumigaw ng pangalan ni nanay at sinabi niyang hawakan niya ang kamay niya kung naririnig niya kami. Ngunit wala kaming narinig na tugon, tanging mabigat na paghinalang na nagpapahiwatig na may 2 presensyang naglalaban sa loob ng kwarto. Nang tumingin ako sa bintana ay napansin ko ang dahan-dahang pagdulas ng isang maitim na anino na parang nakasilip at umaatras tuwing tumatama ang liwanag ng kandila. Ang mas nakakatakot ay ang pakiramdam na hindi lang sa loob ng kwarto galing ang nilalang, kundi nasa paligid din namin, nagmamasid, naghihintay kung sino sa amin ang unang gagalaw ng mali. Habang unti-unting lumalala ang presensya sa loob ng bahay, ay ramdam namin hindi na ito simpleng pagpaparamdam lamang kundi parang may hinahanap na partikular sa amin. Si Papa ay pilit na inaabot ang rosaryo sa bulsa, pero nanginginig ang kamay niya, kaya hindi niya agad makuha. Si Kuya ay halos hindi makatingin sa pinto ng kwarto ni nanay, dahil bawat pagkurap niya ay parang may nakadikit na anino sa siwang na gumagalaw ng hindi ayon sa liwanag. Ako naman ay nakaramdam ng matalas na sakit sa batok, hindi parang kurot kundi parang may malamig na daliri na biglang humawak. Napahawak ako at naramdaman kong basa ang balat ko na parang may pumisil mula sa likod. Sa loob ng kwarto ay may tunog na kumikiskis, parang kama na hinihila pataas o kinakayod sa ilalim. Kasunod noon ay malakas na paghinga na hindi namin matukoy kung kay nanay o sa nilalang nakasama niya. Nang ilapit ni Papa ang kandila ay biglang lumaki ang anino sa sahig. Hindi anino ng 3 lamang, kundi animoy 5 taong nakatayo sa paligid namin. Nagtago ang isa sa tabi ng aparador, isa sa likod ng kurtina, at isa sa mismong likod namin na hindi namin naramdaman pero malinaw sa sahig ang hugis. Tumakbo ang malamig na hangin mula sa kisam pababa at parang umiikot sa sala. Sa gitna ng katahimikan ay muling narinig namin ang boses ni nanay, ngayon ay mas mababa at may halong puwersang hindi niya tinig. Sinabi niyang huwag kayong tumingin sa kanya kapag bumukas ang pinto. Hindi namin maintindihan kung bakit, ngunit nang umangat ng bahagya ang doorknob at gumalaw ng parang hinihingal ay alam naming hindi kami handa para sa anumang makikita namin kapag tuluyan na itong bumukas. At sa huling sandaling iyon ay naramdaman namin ang paglapit ng isang malamig na hininga mula mismo sa pagitan namin at ng pinto. Sa sandaling maramdaman namin ang malamig na hininga na parang nagmumula mismo sa sahig ay sabay-sabay kaming umatras. Ngunit hindi kami makalayo dahil ang hangin sa likod namin ay parang nagiging makapal na pader na pumipigil sa bawat hakbang. Si Papa ay pilit na inaabot ang pinto ng kusina para makalabas kami, ngunit parang may humahawak sa knob mula sa kabilang side, hindi para pumasok kundi para pigilin kaming makatakas. Si Kuya ay halos mapaupo na sa sahig habang pinipilit panatilihin ang mata niya na huwag tumingin sa pinto ng kwarto ni nanay dahil bawat pagtingin niya ay may aninong humahaplos sa gilid ng kanyang paningin.
Ako naman ay nakakapit sa braso ni Papa at ramdam ko ang panginginig niya, hindi dahil sa lamig kundi dahil alam niyang hindi na niya kayang protektahan kaming dalawa laban sa nilalang na ito. Mula sa loob ng kwarto ay muling narinig namin ang matigas na pagsayad ng kama na parang itinutulak laban sa dingding, kasunod ang mahinang pag-iyak ni nanay. Hindi iyon iyak ng isang taong nasasaktan, kundi iyak ng isang taong sinusubukang hindi sumuko. Nang muling gumalaw ang doorknob ay umikot ito ng mas mabilis kaysa kanina, parang may dalawang kamay na nagtutulakan kung bubuksan ba o hindi. Sa sahig ay muling lumitaw ang mahabang anino na gumagapang papalapit sa amin. Hindi ito takot sa liwanag ng kandila pero umiwas ito tuwing tumatapat ang apoy sa mismong katawan nito na tila nagagalit sa init ng liwanag. Biglang lumakas ang isang tunog mula sa kisam, parang isang malaking bagay ang nahulog at gumapang papunta sa hallway. Nang maramdaman namin ang pag-alog ng kisam sa ibabaw namin ay sabay-sabay kaming napatingala, ngunit wala kaming makita. Sa mismong sandaling iyon ay may biglang humila sa pinto ng kwarto ni nanay mula sa loob at bahagya itong bumukas, sapat para makita naming may mata na nakasilip mula sa dilim ngunit hindi namin masiguro kung iyon pa ang nanay namin. Nang bumukas ang pinto ng bahagya ay tumigil ang lahat ng tunog sa loob ng bahay, parang hinihintay ng nilalang ang susunod naming galaw. Ang liwanag ng kandila ay nanghina at halos mawala pero hindi tuluyang namatay, na parang may pumipigil dito para manatiling nakasindi. Si Papa ay dahan-dahang humakbang paatras habang pinoprotektahan kami ni Kuya, ngunit kahit anong gawin namin ay hindi namin maalis sa isipan ang pares ng mga matang nakasilip mula sa dilim ng kwarto. Hindi iyon mata ng tao, hindi rin mata ng hayop, kundi mga matang walang kinang na parang lumitaw lang para bantayan kami. Si Kuya ay nahulog sa sahig dahil nang sumilip siya ng bahagya, ay nakakita siya ng isang madilim na hugis na nakadikit sa dingding, gumagalaw ng mabagal na parang sumusunod sa paghinga niya. Ako naman ay hindi makalingon ng diretsyo, dahil tuwing sinusubukan kong tingnan ang loob ng kwarto, ay may malamig na hangin na dumadaan sa pagitan ng leeg ko at balikat ko. Hindi tulad ng normal na hangin kundi parang hininga ng isang nilalang na nakadikit sa balat mo. Mula sa loob ay narinig namin ang tinig ni nanay pero hindi malinaw, parang humahalo sa ibang boses na may mas malalim na tono. Nang subukan naming tawagin si nanay ay bigla niyang sinabi ang isang salitang hindi niya normal na sinasabi, palabas, na parang siya mismo ay hindi dapat manatili roon. Ngunit bago kami makagalaw ay biglang nagsara ulit ang pinto, kasabay ng isang malakas na kalabog mula sa kisam na parang may kamay na humampas dito. Si Papa ay mukhang tuliro na ngunit hindi niya binitiwan ang kandila, at sa liwanag na iyon ay nakita namin ang anino ng isang nilalang sa dingding, mahaba, baluktot. At tila may maraming braso na nakahawak sa paligid ng kwarto na parang inaangkin nito ang bawat sulok ng bahay namin. Habang nakatitig kami sa anyo ng aninong nagtatakip sa buong dingding ay pakiramdam namin ay unti-unting umiikot ang hangin sa loob ng bahay, parang pinipiga ang mismong espasyo para hindi kami makagalaw. Si Papa ay nakataas pa rin ang kandila pero ang apoy nito ay tila humihina ng mabilis, pumipisil at lumalawak na parang may sinusundan na hindi namin makita. Si Kuya ay nakadikit sa likod ko at halos hindi humihinga dahil tuwing kumikilos siya ay may malamig na palad na dumadampi sa balikat niya, hindi masakit pero parang nagbababala. Mula sa loob ng kwarto ni nanay ay may tunog na parabang dalawang bagay ang nagkikiskisan, minsan matigas na kahoy, minsan parang balat na pinupunit. Hindi namin alam kung ano ang nangyayari sa kanya, ngunit sigurado kaming hindi siya nag-isa doon. Nang marinig namin ang paggasgas ng kama na parang hinihila papunta sa gitna ng kwarto, ay sabay-sabay kaming napaatras, lalo na nang may humampas na tunog sa pader mula sa loob, isang hampas na may bigat at galit. Ang ilaw sa sala ay tuluyang namatay at ang tanging natitirang liwanag ay ang kandila ni Papa, ngunit nang tignan namin ang paligid ay parang hindi sapat ang liwanag nito para ilayo ang dilim. Sa sulok ng hallway ay may aninong lumitaw, maliit sa simula pero lumalaki habang tumatagal, para bang lumalapit sa amin ng tahimik. Si Papa ay sumigaw kay nanay at tinanong kung naririnig niya kami, ngunit walang sagot, tanging mahinang paghinga at pag-ungol lang ang naririnig mula sa loob. Nang muling gumalaw ang doorknob ay napalunok kami sabay-sabay dahil alam naming hindi iyon si nanay. Kapag bumukas ang pinto, hindi kami sigurado kung makikita pa namin siya bilang tao o bilang isang nilalang na hindi na namin makikilala. Nang muling gumalaw ang doorknob ay parang humihinto ang oras sa loob ng bahay. Walang kahit anong tunog na lumalabas mula sa sala, kusina o kisam, pero ang dibdib namin ay sabay-sabay na bumibigat na para bang may dumadagundong na ingay sa loob ng mga tenga namin.
Si Papa ay inilapit ang kandila sa pinto, ngunit kahit ang liwanag nito ay parang natatakot, kumukurap at lumiliit na parabang may puwersang humihigop sa apoy. Si Kuya ay lumuhod sa sahig, hindi dahil sumusuko kundi dahil hindi na niya kayang itayo ang katawan niya sa tindi ng presensyang bumabalot sa hallway. Ako ay nakahawak sa braso ni Papa at ramdam kong nanlalamig ang balat niya, parang nawawala ang init ng dugo niya habang papalapit ang sandaling bubukas ang pinto. Mula sa loob ay may narinig kaming napakahinang pagbuga ng hangin, hindi paghina ng tao, kundi paghina ng isang nilalang na hindi dapat marinig sa ganitong mundo. Ang pader sa kanan namin ay biglang gumalaw na parang may dumaan na anino, at nakita namin sa gilid ng aming paningin ang hugis ng isang katawan na hindi pantay, baluktot ang bulugod, at umaabot ang kamay na mas mahaba sa braso ng ordinaryong tao. Nang kumurap ako ay nawala iyon sa isang iglap, ngunit naiwan ang marka ng malamig na hangin sa balat ko. Sa loob ng kwarto ni Nanay ay may tunog na parang tinutulak ang kama ng pababa, kasabay ng ungol na hindi niya normal na ginagawa. Si Papa ay nagdesisyong kailangan na naming buksan ang pinto, kahit gaano pa kami natatakot, dahil kung hindi ay baka hindi na namin makita si Nanay ng buhay. Ngunit nang iaabot na niya ang kamay sa doorknob ay biglang may tumama sa kabilang side ng pinto, isang hampas na malakas at may galit, at kasunod nito ay ang boses ni Nanay na sumisigaw sa amin na huwag naming bubuksan. Nang marinig namin ang sigaw ni Nanay na huwag naming bubuksan ang pinto, ay bigla kaming nagtigil, hindi namin alam kung ang boses ba niyang iyon ay babala o desperadong paghingi ng tulong. Ang tono ay hindi katulad ng dati niyang boses, mas mabilis, mas mataas, at may halong panginginig na parang may nakatapat na panganib sa kanya. Si Papa ay napaatras at muntik nang mabitawan ang kandila, ngunit sa huling sandali ay nahawakan niya muli ito. Ang apoy ay hindi na puting dilaw kundi nagiging halos asul sa gilid, isang kulay na hindi namin nakikita sa normal na apoy. Si Kuya ay napapikit, at sa pagdikit niya sa dingding ay napasigaw siya dahil may hindi nakikitang kamay na dumampi sa batok niya, malamig at parang humahaplos ng may pagkagalit. Sa loob ng kwarto ay narinig naming kumalabog ang kama, isang tunog na parabang inihahampas ang bakal nito sa sahig. Kasunod ay ang paggasgas ng kuko sa kahoy, hindi isang kuko kundi marami, sabay-sabay na dumadalo sa paligid na tila may nilalang na umiikot sa buong kwarto. Nang sumilip ako sa ilalim ng pinto ay nakita ko ang anino ng mga paa ni Nanay, ngunit imbes na nakatayo siya ay parang nakalutang ang paa niya na hindi nakakapit sa sahig. Nang gumalaw iyon ay sabay sumabay ang isang mas malaking anino sa likuran niya, mahaba at hindi pantay ang hugis, parang nakakapit sa kanya. Si Papa ay biglang tumingin sa kisame dahil may narinig siyang mababang ungol mula roon, isang ungol na hindi basta tunog kundi parang bulong ng isang matandang nilalang na matagal nang hindi nakakalabas sa mundo ng tao. Habang tumatagal ay pakiramdam namin na ang buong bahay ay hindi na bahay, kundi parang pinaghalong kuweba at hukay na may kung anong naghihintay sa dilim. At sa gitna ng lahat ay muling nagsalita si Nanay, halos hindi na marinig pero malinaw ang dalawang salita na nagpatayo sa lahat ng balahibo namin. Huwag kayong lalapit. Nang marinig namin muli ang babala ni Nanay ay para kaming nabuhusan ng malamig na tubig, ngunit kasabay nito ay naramdaman namin ang pagwasak ng isang bagay sa loob ng kwarto, isang tunog na parang nabaling kahoy o napunit na tela na may kasamang mababang ungol. Si Papa ay napaatras at halos mabangga niya ang dingding, hawak pa rin ang kandila na patuloy na kumukurap na parang sinisipsip ang liwanag mula sa hangin. Si Kuya ay napatingin sa sahig dahil naramdaman niyang parang may humakbang sa likuran namin kahit wala namang nakatayo roon. Ang hakbang ay mabigat, mabagal, at bawat tunog ay dumidikit sa sahig na parang may malagkit na likido na umaagos. Ako naman ay napalunok at hindi ko alam kung saan ako titingin dahil mula sa bawat sulok ng hallway ay may aninong lumilitaw, hindi mabilis, hindi rin biglaan, kundi unti-unti na parang pinipili ang tamang sandaling lumapit sa amin. Sa kisam ay may tunog ng paggapang, hindi muffled kundi malinaw, bawat galaw ay parang may humihila sa kahoy mula sa ibabaw. Minsan ay may maririnig kaming pagtilamsik ng maliliit na bato o alikabok na nahuhulog sa balikat namin. Nang hawakan ko ang braso ni Papa ay napansin kong nanginginig na ang balat niya, hindi dahil sa takot lang, kundi dahil parang may malamig na hangin na umiikot sa kanya na hindi namin nararamdaman. Mula sa loob ng kwarto ay narinig namin si Nanay na huminga ng malalim, ngunit ang tunog ay hindi pantay, parang dalawang boses ang sabay na lumalabas sa katawan niya, ang isa ay sa kanya, ang isa ay mas mababa, mas matagal, mas hindi tao. Tumawag si Papa ng pangalan niya, ngunit hindi siya sumagot, bagkus ay may narinig kaming paglapag ng paa sa loob, mabigat at parabang kaya nitong durugin ang sahig kung nanaisin.
Ang pinto ay bahagyang umusog, hindi dahil binuksan, kundi dahil may dumampi mula sa loob na parang sumusuri sa kawayan at kahoy na naghihiwalay sa amin at sa dilim na hawak si nanay ngayon. At sa sandaling iyon ay naramdaman naming lahat ang isang ba. Habang nananatili kaming nakatayo sa harap ng pinto ay unti-unting lumalakas ang pakiramdam na hindi lang basta may nilalang sa loob ng kwarto ni nanay, kundi may mas malaki pang presensya na nakadungaw sa amin mula sa bawat sulok ng bahay. Ang kandila ni Papa ay halos wala ng liwanag, ngunit hindi ito tuluyang namamatay na para bang may pumipigil dito para manatili kahit papaano. Si Kuya ay humawak sa braso ko, at halos hindi na niya mabitiwan dahil tuwing bumibitaw siya ay nararamdaman niyang may malamig na daliri na sumusundot sa tagiliran niya. Ako naman ay hirap huminga dahil parang humahampas sa dibdib ko ang bigat ng hangin, isang bigat na hindi galing sa takot lang kundi galing sa mismong presensya na nakapaligid. Mula sa sahig ay may narinig kaming paggasgas na parang may tumatakbo na maliit ngunit mabilis, umiikot sa paligid namin nang hindi nagpapakita ng kahit anong anyo. Ang tunog ay papalapit na parang naghahanap ng pagkakataon para kumawala. Mula sa loob ng kwarto ni nanay ay may maririnig na pag-ungol na hindi namin maipaliwanag kung sa kanya galing o sa nilalang na nakahawak sa kanya. Minsan mataas, minsan mababa, minsan parang may hinahabol na hininga. Nang subukan naming lumapit ay biglang may malakas na kalabog na tumama sa pinto, isang hampas na may galit, na parang may gustong piliting lumabas o may gustong pigilan sa loob. Si Papa ay napaatras ngunit muli pa rin niyang hinawakan ang doorknob kahit nanginginig ang kamay niya. Nang dumampi ang daliri niya ay bigla siyang napasinghap dahil malamig na parang yelo ang kahoy at bakal, isang lamig na parang galing sa ilalim ng lupa. Sa kisam ay may tunog na paggapang na bumaba sa dingding, at sa dulo ng hallway ay lumabas ang anino ng isang nilalang na hindi gumagalaw ngunit nakatayo roon na parang nagmamasid. Ang katawan nito ay mahaba, manipis, at ang ulo ay nakayuko na hindi namin makita ang mukha. Ngunit ang pakiramdam na dala nito ay parang tinutusok ang dibdib namin. Habang nakatitig kami sa aninong nakatayo sa dulo ng hallway ay parang unti-unting humihina ang tunog ng buong bahay, hindi dahil tumigil ang mga nangyayari kundi dahil parang may kumokontrol sa paligid. Pinipilit na bawasan ang bawat ingay para mas marinig namin ang paghinga ng nilalang. Ang katawan nito ay halos hindi gumagalaw ngunit ang anino sa sahig ay kumikislot na parang may sariling buhay, umiikot at lumalawak na tila may mga braso itong dumarami depende sa ilaw ng kandila ni Papa. Si Kuya ay halos malumpo sa takot dahil nang tignan niya ito ng diretsyo, ay biglang may malamig na presensyang dumampi sa batok niya, isang presensyang nag-iwan ng pakiramdam na parang may humawak sa mismong gulugod niya. Ako naman ay napasandal sa dingding at hindi ko maigalaw ang mga binti ko, para bang may bigat na nakadikit sa mga tuhod ko, isang bigat na hindi ko nakikita pero nararamdaman kong unti-unting tumataas papunta sa tiyan ko. Sa loob ng kwarto ni nanay ay nagbago ang tunog ng pag-ungol, mas mabilis, mas paulit-ulit, at minsan ay may humahalo na tunog ng mga daliring kumakaskas sa sahig, isa-isa. Pagkatapos sabay-sabay na parang may 4 o 5 kamay na umaabot sa ilalim ng kama. Ang pinto ay muling gumalaw at naramdaman namin na hindi ito dahil kay nanay, kundi dahil may humihila mula sa loob ng dahan-dahan, isang hila na parang sinusubok ang lakas ng kahoy. Si Papa ay pilit na tumayo ng mas tuwid kahit nanginginig ang katawan niya, at sabay naming narinig ang pagyuko ng nilalang sa dulo ng hallway, dahan-dahan itong tinaas ang ulo na parang may mabigat na bagay na nakakabit dito. Nang umangat na ang ulo nito ay nakita naming hindi mukha ang nasa ilalim, kundi isang hukay na parang walang laman, isang itim na bilog na naglalabas ng hangin na malamig at mabigat. At sa sandaling tumingin iyon sa direksyon namin ay sabay-sabay kaming nakaramdam ng pagbigat ng dibdib na para bang pinipiga ang puso namin ng isang kamay na hindi namin nakikita. Nang tumingin sa direksyon namin ang nilalang na may hukay imbes na mukha ay parang may humatak sa loob ng mga dibdib namin, isang puwersang hindi namin kayang labanan kahit pilitin naming huminga. Ang kandila sa kamay ni Papa ay halos mamatay, ngunit sa halip na mawala ay biglang humaba ang apoy nito. Hindi nagbigay liwanag kundi naglabas ng manipis na usok na parang hinahatak papunta sa loob ng madilim na hukay na nakapalit sa mukha ng nilalang. Si Kuya ay napasigaw ng mahina dahil naramdaman niyang may malamig na bagay na dumampi sa bukong-bukong niya, parang kamay ng bata na nanginginig pero matigas ang kapit. Hinila niya ang paa niya ngunit hindi siya agad nakawala, at sa sandaling iyon ay may mahinang hagikit na dumaan sa sahig na parang bumubulong mula sa ilalim namin. Ako naman ay hindi makagalaw dahil ang bigat sa tuhod ko ay dumoble, at ang pakiramdam ay parang may nakaupo sa balikat ko, isang presensyang hindi ko maaninag pero mahigpit ang kapit.
Sa loob ng kwarto ni nanay ay biglang tumigil ang lahat ng tunog, at ang katahimikan na sumunod ay mas nakakatakot kaysa sa mga ungol at paggasgas na narinig namin kanina. Parang may pinipigil ang sarili sa loob, isang nilalang na naghihintay ng tamang sandaling kumawala. Nang muling kumalabog ang pinto ay narinig namin si nanay na sumigaw, ngunit hindi malinaw kung sinasabi ba niyang lumayo kami o pumasok kami. Ang boses niya ay tila hinahati ng dalawang tunog na naglalaban sa lalamunan niya. Samantala, ang nilalang sa dulo ng hallway ay bahagyang umusad papalapit, hindi naglalakad, kundi dumudulas sa sahig na walang kahit anong tunog, at habang lumalapit ay lumalaki ang anino nito na parang sumasaklaw sa buong dingding. Si Papa ay napahakbang paatras at itinulak kami ni Kuya sa likuran niya, pero kahit anong gawin namin ay ramdam naming papalapit ang malamig na hangin na dala ng hukay na mukha ng nilalang. Nanghihina na ang mga binti ko nang marinig kong muling umungol si nanay, at sa wakas ay may isang malina. Nang marinig namin ang boses ni nanay na nagsabing papalapit siya ay sabay-sabay kaming napalingon sa pinto, pero ang hindi namin inaasahan ay ang unti-unting pagyuko ng kahoy na parang may mabigat na bagay na nakadikit mula sa loob. Ang tunog ay malutong, parang nababaluktot ang mismong frame ng pinto. Si Papa ay napaatras habang hawak pa rin ang kandila, at ang apoy nito ay biglang humaba ng walang dahilan, umiindayog na parang may hangin na dumarampi dito kahit walang gumagalaw sa paligid. Si Kuya ay halos tumalon pabalik dahil may naramdaman siyang malamig na daliri na humawak sa sakong niya, isang kapit na hindi niya makita pero naramdaman niyang dumudulas ang paghawak nito papunta sa kanyang bukong-bukong na parang umaakyat. Nang hindi na niya makayanan ay hinila niya ang binti niya at napasalampak sa sahig, ngunit bago siya tuluyang makabangon ay may aninong dumaan sa pagitan namin, mabilis, mabigat, at parang walang paa na tumutuntong sa sahig. Ako naman ay halos hindi makahinga dahil ang presensya ng nilalang sa dulo ng hallway ay mas lalo pang lumalapit, hindi nagmamadali, hindi rin nag-aalangan, kundi dahan-dahang humihigop ng liwanag sa bawat pulgadang nilalagpasan nito. Nang ilapit ko ang tingin ko ay nakita kong ang hukay na mukha nito ay parang may umiikot na usok sa loob, isang usok na hindi nagkakalat kundi umiikot sa sarili nitong bilog. Sa loob ng kwarto ni nanay ay muling narinig ang paggasgas ng maraming kuko na humahaplos sa sahig, kasunod ang pagtili na hindi namin alam kung galing sa tao o sa nilalang na nakahawak sa kanya. Ang pader sa kanan namin ay nagkaroon ng mahinang pag-alon na parang may gumagapang sa loob ng kahoy mismo, sumusunod sa bawat galaw namin na parabang sinusukat ang lakas at kahinaan namin. Nang bumalik ang tingin ko sa nilalang sa hallway ay mas malapit na ito kaysa kanina, at ang anino nito ay dumadampi na sa mga paa namin, malamig, basa, at parang humihinga. Sa sandaling iyon ay narinig namin si nanay na nagsalita na. Nang sinabi ni nanay na susundan niya kami kahit saan ay para kaming natahimik ng sabay-sabay, hindi dahil hindi kami naniniwala kundi dahil alam naming hindi iyon banta na para takutin kami, kundi babala mula sa isang taong nakakita na ng nilalang na hindi dapat makita. Si Papa ay nanginginig ang kamay habang pinipilit manatiling nakataas ang kandila, ngunit ang apoy ay umiikot na parang may humihigop dito mula sa hangin, paikot-ikot na tila hinahatak papunta sa hukay na mukha ng nilalang na patuloy na lumalapit. Si Kuya ay nakasandal na sa dingding at hindi makagalaw. Ang mga mata niya ay nakatuon sa sahig dahil tuwing tumitingin siya sa hallway ay may malamig na presensyang dumadampi sa sentido niya na parang may dila na malamig na humahaplos sa gilid ng ulo niya. Ako naman ay ramdam ang bigat ng bawat paghinga ko, pakiramdam ko ay sakalang hangin sa paligid, mabigat at malagkit, at bawat paghinga ko ay parang may humahawak sa dibdib ko mula sa loob. Sa loob ng kwarto ni nanay ay may mahinang paggalaw, hindi ungol, hindi rin iyak, kundi parang pag-uusap ng dalawang nilalang na hindi gumagamit ng salita, kundi galaw ng hangin at pagpitik ng anino. Ang pinto ay muling umangat ng bahagya mula sa ilalim, at sa siwang ay nakita namin ang isang anino na gumagalaw na parang umuubo, pero wala kaming naririnig. Biglang naglakad ang nilalang sa hallway ng mahaba ang bawat hakbang, hindi ito normal na paglalakad, ang mga tuhod nito ay napakataas, at ang mga braso ay umuabot hanggang sahig, hinihila ang sarili na parang may maliliit na kuko sa dulo. Nang dumampi ang anino nito sa mga binti namin ay sabay-sabay kaming napasinghap dahil sa lamig na dumating at umakyat hanggang likod. Sa kisam ay may gumapang na anino na maraming braso, humahawak sa pader na parang sinusubukang ibaluktot ito. Si Papa ay sumigaw ng pangalan ni nanay at nagmakaawa na magsalita siya, pero sa halip ay isang nakakapangilabot na katahimikan ang sumagot, kasunod ng isang tinig na hindi namin. Nang marinig namin ang tinig na nagsabing nandito na siya ay parang bumagsak ang buong bigat ng bahay sa balikat namin,
at kahit hindi namin alam kung sino ang tinutukoy ay ramdam namin ang paglapit ng isang presensya na hindi tao, hindi hayop, at hindi dapat umiiral. Si Papa ay halos mabitawan na ang kandila dahil ang apoy nito ay nagiging parang isang mahabang sinulid ng liwanag na hinihila papalapit sa halway. Habang si Kuya ay napasubsob sa sahig dahil sa sakit na parang may matulis na kamay na humawak sa batok niya at ibinaba ang ulo niya ng marahan pero may puwersa. Ako naman ay hindi makagalaw dahil ang hangin sa paligid ay kumapal, nagiging parang manipis na tela na dumidikit sa balat ko, nagpapahirap gumalaw at huminga. Sa dulo ng halway ay nagbago ang anyo ng nilalang, hindi sa hugis kundi sa paraan ng paggalaw nito, dahil ngayon ay parang hindi na ito naglalakad kundi lumulutang. Ang mga braso nitong mahahaba ay nakababa at ang anino nito ay parang umaapaw mula sa sahig. Sa kisam ay may mga aninong humihila sa kahoy, at bawat paghila ay nag-iwan ng mahinang tunog na parang nagkakabasag ang loob ng bahay. Sa kwarto ni Nanay ay may kakaibang ingay na parang pagkaladkad ng tela na basang-basa, kasunod ang paghinga niya na parang may humaharang sa dibdib niya. Nang dumikit ako sa sahig ay naramdaman kong malamig ang kahoy, at sa ilalim nito ay parang may bumubulong, isang tinig na paulit-ulit na sinasabi ang isang salita, ngunit hindi ko maintindihan. Si Papa ay pilit na humahakbang at pilit kaming inaabot pero ang mga anino sa paligid ay parang humahawak sa mga balikat niya, pinipigilan siyang lumapit sa pinto. Ang nilalang ay nasa kalahati na ng halway, at nang tumapat ang hukay nitong mukha sa amin ay parang hinigop ang liwanag, iniwan kaming nakatayo sa gitna ng halos purong dilim. Mula sa loob ng kwarto ay sumigaw si Nanay, hindi upang magbabala kundi upang humarang, dahil alam niyang hindi na kami haharap sa nilalang, kundi ang nilalang na angha. Nang sumigaw si Nanay mula sa loob ng kwarto ay parang may puwersang dumaan sa gitna ng hallway, isang malamig na hangin na hindi galing sa bintana at hindi rin galing sa kisam, kundi nagmula mismo sa pagitan ng pinto at ng nilalang na papalapit sa amin. Si Papa ay napaatras, hawak ang kandila na halos pumutok ang apoy sa laki, at sa ilang segundo ay lumiwanag ang paligid bago ulit naging halos wala ang liwanag. Si Kuya ay gumapang papalapit sa akin, dahil naramdaman niyang may hindi nakikitang mga kamay na humihila sa pantalon niya pababa, hindi malakas pero paulit-ulit at nakakabaliw sa sensasyon. Ako naman ay hindi ko maalis ang tingin ko sa kahabaan ng hallway dahil ang nilalang ay halos abot kamay na namin, ang mga braso nitong mahahaba ay halos sumayad sa sahig, at ang katawan nito ay hindi na gumagalaw ng parang tao. Ang hukay na mukha nito ay mas lumalim at mas naglabas ng usok, at ang usok na iyon ay unti-unting gumagapang patungo sa aming mga paa. Sa kisam ay may iyak na parang bata pero hindi talaga tunog ng bata, may halong galit at gutom, at nakikita naming kumikilos ang mga anino roon na parang may naglalakad sa ibabaw namin. Ang pinto ni Nanay ay bahagyang bumuka, at may nakalusot na liwanag na hindi galing sa bahay, isang maputlang kulay na parang liwanag ng buwan na tumatama sa lumang puntod. Narinig namin siyang muling nagsalita, nanginginig at puno ng pagod, at sinabi niyang huwag kaming tumingin diretsyo sa nilalang. Pero huli na dahil si Papa ay minsang tumingin at napasigaw siya, hindi dahil sa nakita niya kundi dahil may boses na biglang dumaan sa tenga niya, isang tinig na nagbulong ng pangalan niya at sinabing matagal ka na naming hinihintay. Si Kuya ay nagsimulang umiyak nang hindi niya makontrol ang katawan niya, tila isang puwersa ang humahawak sa likod niya at iniangat siya mula sa sahig. At sa mismong sandaling iyon ay gumalaw ang nilalang, isang mabagal ngunit tiyak na pag-abante, na para bang tapos na itong maghintay at panahon na pa. Nang gumalaw ang nilalang ay para kaming sabay-sabay na naipit sa pagitan ng hangin at takot, parang may pumisil sa buong paligid at pinipigilan kaming huminga. Ang mga braso nitong mahahaba ay nagsimulang gumapang sa sahig, at bawat pagdulas ng maitim na balat nito ay nag-iwan ng bakas na parang mamasa-masang marka na mabilis na naglalaho. Si Papa ay halos bumagsak ng tuluyan dahil ang boses na bumubulong sa kanya ay hindi tumigil. Paulit-ulit nitong sinasabi ang pangalan niya at ang mga salitang hindi niya maipaliwanag. Mga salitang parang galing sa lumang wika na hindi na dapat marinig. Si Kuya ay gumapang pabalik sa akin, nanginginig ang buong katawan habang sinasabing may kamay sa likod niya na humahawak at hindi niya alam kung gaano pa ito kalapit sa batok niya. Ako naman ay napaatras hanggang tumama ang likod ko sa dingding, at nang tumingin ako sa kaliwa ay nakita ko ang anino ng isang mukha na nakadikit halos sa pisngi ko. Ngunit nang ipikit ko ang mata ko at muling tumingin ay wala na ito. Sa kisam ay mas lumakas ang pag-alog at ang mga anino roon ay nagsisimulang maghugis ng mga braso, mga kamay, at minsang parang ulo na nakasungaw pababa.
Sa loob ng kwarto ni nanay ay may tunog na parang sinusubukang tumayo ang kama. Umuuga ito at parang may hinahampas sa ilalim ng sahig. Mula sa pinto ay lumalabas ang manipis na liwanag na ginamit niya para kausapin kami. At sa liwanag na yon ay nakita naming gumagalaw ang anino niya, hindi na mamaluktot, ngunit parang sinusubukang tumayo laban sa puwersang humihila sa kanya. Ang nilalang ay halos nasa tapat na namin, at nang umangat ang isa nitong braso ay nakita naming hindi kamay ang dulo, kundi parang mahabang daliri na matulis at basang-basa. Si Papa ay sumigaw ng may galit at takot, at ang kandila sa kamay niya ay pumutok ng kaunting apoy na nagbigay ng saglit na liwanag, pero hindi nito pinatigil ang nilalang. Umusad ito muli, mas mabagal, ngunit mas tiyak, at doon namin naramdaman ang panginig ng sahig na. Habang papalapit ang nilalang ay parang umiikot ang hangin sa paligid namin, hindi tulad ng normal na ihip kundi isang paggalaw na parang may malaking bagay na humihigop ng hangin mula sa mismong gitna ng hallway. Si Papa ay nagtangkang humakbang palapit sa amin, ngunit bigla siyang napahawak sa dibdib niya, dahil may malamig na presensya na tila dumaan sa loob mismo ng katawan niya. Si Kuya ay napayuko dahil may biglang tumama sa balikat niya, isang mabilis na dampi ng hindi namin nakita, ngunit sapat para mag-iwan ng markang parang pasa na lumitaw agad sa balat niya. Ako ay nakatingin lang sa nilalang na parang nalulunod sa dilim dahil ang hukay na mukha nito ay unti-unting umiikot, hindi ang buong ulo, kundi ang mismong kadiliman na nasa loob nito na parang isang mabilis na umiikot na hangin. Sa kisam ay mas lumakas ang pag-ingay at ang mga anino ay nagiging mas buo na parang sinusubukang bumaba mula roon, nagbibigay ng pakiramdam na hindi lang isang nilalang ang katapat namin kundi marami pang nakamasid sa bawat galaw namin. Sa loob ng kwarto ni nanay ay muling narinig ang sigaw niya, ngunit ang sigaw na iyon ay hindi na tunog tao, may halong pagbasag ng hangin at tunog na parang galing sa ilalim ng lupa. Ang pinto ay umangat ng mas mataas at ang siwang ay lumawak. At sa loob ng liwanag na pumapasok ay kita namin ang anino ng isang bagay na humihila sa kanya pababa. Si Papa ay napasigaw ng pangalan niya at pilit na inabot ang pinto, ngunit nang hawakan niya ang kahoy ay para siyang nasunog sa lamig, napaatras siya na parang may yelo na tumusok sa kamay niya. Ang nilalang sa hallway ay biglang tumigil, nakatayo sa pagitan namin at ng pinto na parang nagbabago ng atensyon, at ang mga braso nito ay unti-unting tumataas na parang maghahampas. Nang umangat na ang isa nitong braso ay narinig namin ang napakalalim na tunog mula sa loob ng hukay na mukha nito, isang tunog na hindi salita kundi pakiramdam na diretsong pumasok sa isip namin. At sa mismong sandaling iyon, habang nakatayo kami sa gitna ng hallway ay parang unti-unting bumibigat ang bawat segundo, na para bang ang oras mismo ay tinatali ng nilalang na nasa harapan namin. Ang mga braso nitong mahahaba ay nakabuka, hindi mabilis ang galaw pero tiyak, at bawat pag-usad nito ay nag-iwan ng pakiramdam na may malamig na kamay na nakadikit sa batok namin. Si Papa ay pilit na humahakbang paharap, kinakalaban ang takot na halos sumakal sa kanya, pero tuwing inaabot niya ang kandila ay parang hinihila ito papalayo, ang apoy ay kumikilos na parang may sinusundan na hindi namin makita. Si Kuya ay umiiyak ng walang tunog dahil tuwing bumubuka ang bibig niya ay may pakiramdam siyang may nakapasak na daliri sa loob ng lalamunan niya, malamig at basa at ayaw niyang dilaan ng dila niya. Ako naman ay pinipilit manatili sa katinuan ko habang pinapanood ang pinto ng kwarto ni nanay na unti-unting bumabagsak mula sa loob, hindi dahil sinisipa, kundi dahil binubundol ito ng isang mabigat na bagay na humahabol sa paghinga niya. Sa kisam ay nagsimulang lumitaw ang manipis na bitak na parang may umaalon na anino na sumusubok tumagos palabas, at ang mga tunog na lumalabas mula roon ay parang pagsabog ng bulong mula sa ilalim ng lupa, sabay-sabay at hindi namin maintindihan. Sa sahig ay may dumaan na isang anino na sobrang bilis na hindi namin nasundan ang hugis, pero ang lamig na iniwan nito ay parang may dumampi sa puso namin mismo. Ang nilalang ay nagsimulang yumuko ng marahan, inilalapit ang hukay na mukha nito sa antas ng mga mata namin, at nang mas lumapit ito ay mas lumalim ang kadiliman sa loob ng hukay na parang may umiikot na mga braso at mata sa pinakailalim. Si Papa ay sumigaw na huwag kaming titingin, ngunit huli na dahil kahit hindi namin direktang tinititigan ang mukha ng nilalang ay nararamdaman namin parang hinihila ang mga isip namin papasok sa loob nito. Mula sa kwarto ay muling sumigaw si nanay ng isang pangalan na hindi sa amin, at sa sigaw niyang iyon ay biglang nag-e. Narinig namin ang biglaang paghinga ng bahay mismo, isang malalim at mabagal na tunog na parang may napakalaking nilalang na bumangon mula sa ilalim ng sahig at ngayon ay nakikinig sa bawat tibok ng puso namin. Si Papa ay halos hindi na makatayo ng tuwid dahil ang bigat ng presensya sa hallway ay dumoble,
Parang may dalawang aninong nagsasapawan at nagsisimulang magbuo ng mas malaking anyo sa likod ng nilalang na nasa unahan namin. Si kuya ay nakayakap na sa aking braso at hindi ko na maramdaman ang kamay niya dahil nanginginig ito ng sobrang lakas, parang may gumigising sa loob ng katawan niya na hindi niya kayang pigilan. Ako naman ay ramdam kong parang lumalabas ang init mula sa balat ko, tinatanggalan ako ng lakas at iniipit ang hininga ko habang ang nilalang ay mas lalo pang yumuyuko. Inilalapit ang hukay na mukha nito na ngayon ay punong-puno ng umiikot na dilim na may kung anong mahahabang aninong naglalakad sa loob nito. Sa kisam ay mas lumakas pa ang pagkibot ng mga anino, halos bumababa na ang isa sa kanila na parang naghahanap ng pwesto kung saan ito pwedeng dumikit sa likod namin. Ang pinto ng kwarto ni nanay ay unti-unting bumuka nang hindi dumadagdag ang lakas mula sa loob, parang pusa itong sumusunod sa utos ng kung anumang nilalang na mas malalim pa ang ugat kaysa sa nakikita namin. Sa loob ay may liwanag na nanginginig, isang maputla at malamig na ilaw na para bang hindi galing sa kahit anong kandila o bombilya, kundi galing sa isang puwang na hindi dapat mabuksan. Si nanay ay muling nagsalita ngunit mahina na, hindi na malinaw, parang may iba nang kumokontrol sa dila niya at kinakain ang bawat salita bago pa man lumabas. Nang dumampi ang dulo ng mahabang braso ng nilalang sa sahig sa tapat namin ay naramdaman naming kumapal ang dilim, nagiging parang tubig na umaalon sa paligid ng mga paa namin. Sa sandaling iyon ay sabay-sabay naming narinig ang pagkaluskos ng maraming paa na parang galing sa dingding, hindi mabilis pero sabay-sabay, at narinig namin ang tunog ng paggapang mula sa likod namin, isang mabagal ngunit malinaw na pag-usad na hindi namin makita, ngunit ramdam namin ang bawat pagdikit nito sa sahig na parang kumakaskas ang basang balat sa kahoy. Si Papa ay napatingin sa direksyon ng ingay, ngunit napasigaw siya nang may malamig na hangin na biglang sumalpok sa mukha niya. Isang hangin na may amoy na parang pinaghalong lumang lupa at nabubulok na dahon. Si kuya ay halos hindi na makatayo dahil ang mga aninong nagmumula sa kisam ay dahan-dahan nang bumababa, para silang mga mahabang braso na naghihintay ng sandaling dumikit sa sinumang pinakamalapit. Ako naman ay hindi na alam kung saan ako titingin dahil mula sa pinto ni nanay ay may liwanag na kumikislap-kislap parang gustong pumasok palabas ngunit parang pinipigilan ng isang presensya na ayaw itong makawala. Mula sa loob ay may mabagal na pag-iyak, hindi iyak ng tao, kundi parang isang tinig na pilit ginagaya ang iyak ng tao, ngunit hindi kayang tapusin ang bawat tunog. Ang nilalang na nasa harapan namin ay biglang huminto, nakayuko pa rin ngunit ang hukay nitong mukha ay unti-unting lumalalim na parang nawawala ang sahig sa ilalim nito. Ang mga daliri nitong mahahaba ay lumalapat sa kahoy at naririnig namin ang tunog ng pagbiyak sa sahig kahit hindi ito gumagamit ng lakas. Tila sapat na ang presensya nito para magbago ang anyo ng bahay. Sa likod namin ay may aninong lumabas mula sa mismong sulok ng dingding, hindi ito lumakad kundi tumagos palabas na parang matagal na itong naipit sa loob. Si Papa ay napasigaw na huwag kaming gagalaw ngunit huli na dahil ang dilim sa paligid ng nilalang ay nagbago ng hugis, naging parang umiikot na alon na may laman ng mga mukha, umiiyak, sumisigaw, at parang humihila sa bawat liwanag na natitira sa bahay. Sa sandaling iyon ay naramdaman namin ang sahig na parang huminga, isang malalim at mabagal na paghigop na parang sinusubukang kunin ang mga paa namin. At bago pa namin maunawaan ang lahat ay may boses. Narinig namin ang bawat segundo na parang hinihiwa ang hangin sa pagitan namin, at kahit hindi ko pa nililingon ang likod ko ay ramdam ko ang presensya na sinasabi ng boses mula sa loob ng kwarto ni nanay. Si Papa ay nakapikit habang nanginginig ang kandila sa kamay niya, at ang apoy ay halos mamatay tuwing may malamig na aninong dumadaan sa tabi niya. Si kuya ay napahawak sa aking braso ng mas malakas dahil pakiramdam niya ay umaangat ang buhok niya sa batok, hindi dahil sa hangin kundi dahil may humihinga sa mismong batok niya. Isang mabagal at malalim na paghinga na parang amoy kawayan na nababad sa dilim. Ako naman ay hindi na alam kung paano ko pipigilan ang sarili ko na huwag lumingon dahil ang bigat sa likod ko ay lumalaki, isang bigat na parang may nakadikit na tingin na ayaw tumigil. Sa harapan namin ay nananatiling nakayuko ang nilalang na may hukay na mukha, ngunit ang katahimikan nito ay mas malakas kaysa anumang tunog, at ang anino nito ay dahan-dahan nang umaabot sa mga paanan namin na parang sinusukat ang huling lakas na meron kami. Sa kisam ay may mga aninong bumabaluktot, nagiging parang mga katawan na pilit gumagapang pababa, at ang mga kamay nilang mahahaba ay kumakapit sa sahig sa tuwing bumababa ang ilaw mula sa kumukurap na apoy ng kandila. Sa loob ng kwarto ni nanay ay biglang may malakas na tunog ng isang bagay na bumagsak, kasunod ang paghinga niya na parang may sapilitang humihila sa kanya pababa at papalayo sa amin.
Ang pinto ay umangat ng mas mataas at ang liwanag mula sa loob ay lumakas sandali, nagpapakita ng isang anino na nakaluhod na parang lumalaban sa isang puwersang hindi niya kayang talunin. Si Papa ay tinawag ang pangalan ni Nanay, ngunit ang sagot na dumating ay hindi boses niya, kundi isang mababang tinig na nagsabing hindi na siya nag-iisa. At bago pa namin maintindihan ang lahat, ang sahig sa likod namin ay umangat ng bahagya, parang may umaahon mula sa ilalim, at ang malamig na hangin ay dumampi sa batok ko ng direts. Narinig ko ang pagdikit ng malamig na himina sa batok ko, at halos napaluhod ako sa bigat ng presensya na ngayon ay malinaw na nasa mismong likod namin. Hindi ko kailangan makita para malaman na ang nilalang na yon ay nakayuko ng sobrang lapit, sapat para maramdaman ko ang galaw ng hangin tuwing humihina ito, at ang pag-ikot ng hangin sa batok ko ay parang may dila na hindi ko nakikita. Si Papa ay biglang napaatras, muntik nang mabitawan ang kandila, at nang maangat niya ito ay may aninong dumaan sa harapan niya na parang isang maitim na kidlat na walang tunog pero may halong galit na ramdam sa balat. Si Kuya ay napasigaw ng mahina dahil ang kamay na humahawak sa kanya kanina ay ngayon ay parang umaakyat papunta sa likod niya, dumudulas sa damit at umaabot hanggang batong halos mabaliw siya sa takot. Ako ay nananatiling nakatayo dahil hindi ko na kayang kumilos. Ang mga tuhod ko ay parang sinasabayan ng pag-alon ng sahig na ngayon ay nagiging parang malambot na lupa, parang may humihinga mula sa ilalim. Sa harapan namin ay unti-unting tumataas ang mukha ng nilalang na may hukay imbes na mukha, at sa sandaling tumaas ito ay parang humigop ito ng mas malaking liwanag, pinapadilim ang paligid na parang may tela ng gabi na ibinagsak sa buong bahay. Sa kisam ay nagsimulang bumaba ang isa sa mga aninong nakabaluktot, at sa pagbaba nito ay narinig namin ang mahinang pagkaluskos ng mahahabang kuko na nanginginig sa bawat pagdampi sa hangin. Sa loob ng kwarto ay muling sumigaw si Nanay, ngunit ang sigaw niya ay parang may nakatakip sa bibig niya, at ang tunog ay nagiging parang sabay na tinig ng dalawang tao na hindi magkapareho ng hininga. Ang pinto ay gumalaw, mas malakas kaysa kanina, parang sinusubukan nitong lumaban sa kung anong nakakapit sa loob. Si Papa ay halos lumuhod habang pilit kaming inaabot, ngunit ang bawat galaw niya ay parang may sumasabay na anino sa mga braso niya na pilit siyang hinahatak pabalik. Nang isara ko ang mga mata ko ay nararamdaman ko Narinig ko ang malamig na boses na nagsabing hindi pa ikaw ang kukunin ko, at parang biglang lumiit ang mundo ko, dahil kung hindi ako ang inuuna nito ay sino sa amin ang susunod na lalapitan niya. Si Papa ay halos hindi na makahakbang dahil ang kandila sa kamay niya ay biglang humaba ang apoy, isang mahabang pilak na liwanag na parang hinihila papasok sa hukay na mukha ng nilalang sa harapan namin. Si Kuya ay umiiyak ng walang tunog habang nakadikit ang noo niya sa sahig, pilit niyang sinasabing ayaw niya pang mamatay, ngunit bawat salita niya ay nabubura ng malamig na hinina na dumadampi sa balikat niya mula sa likod. Ako naman ay halos mawalan ng lakas dahil nararamdaman kong ang sahig sa ilalim ko ay unti-unting umaangat, hindi parang pag-alon kundi parang hinihila pataas ng isang bagay na galing sa ilalim mismo ng bahay. Sa harap namin ay unti-unting tumuwid ang likod ng nilalang na parang nag-uusat nang hindi gumagalaw ang mga buto nito, at ang hukay na mukha nito ay humigop ng mas malalim na hangin na parang sinusubukang kunin ang amoy ng takot namin. Sa kisam ay may kumapit na dalawang mahabang braso, at nang bumaba ito ay nakita namin ang mahahabang daliri na parang may sariling isip, gumagalaw ng pabaligtad at humahawak sa hangin na parang may inaabot. Sa loob ng kwarto ni Nanay ay may tunog na parang nagbubukas ng lumang kahoy, ngunit hindi pinto yon kundi mismong kisam ng kwarto niya na parang may nababasag mula sa loob. Narinig namin siyang nagsusumigaw ng mas malinaw, sinasabing huwag kaming lalapit, huwag kaming tatawid, huwag naming bubuksan ang kung anumang kumakalos sa sahig niya. Si Papa ay pinilit kaming hilahin paatras, ngunit habang ginagawa niya yon, ay may malamig na kamay na dumampi sa pulso niya, hinila siya pababa at pinatitig sa anino ng nilalang. Nang magdikit ang tingin nila, kahit wala namang mata ang nilalang, ay napasigaw si Papa at napabitaw sa kandila. Bumagsak ang kandila sa sahig at umiikot bago tuluyang tumigil, ngunit narinig namin ang pag-usad ng ikalawang nilalang mula sa likod namin at doon ko naramdaman na parang pinipiga ang puso ko ng malamig na kamay na hindi ko makita. Si Kuya ay napasubsob sa sahig, pilit na pinipigilan ang katawan niyang gumalaw dahil tuwing gagalaw siya ay parang may humihila sa balakang niya pababa, isang puwersang galing sa sahig na naghihintay lang ng maling hakbang. Si Papa ay nanginginig habang nakatingin sa kandila na nasa sahig, at ang apoy nito ay nagiging parang manipis na dila ng liwanag na sumusubok humalik sa dilim na nakapaligid. Ako naman ay nakatitig sa unahan dahil ang nilalang na may hukay na mukha ay mas lumapit pa,
At nang halos maabot na kami ng braso nito, ay nakita kong ang kadiliman sa loob ng hukay ay parang butas na walang hanggan. May mga aninong maliliit na gumagalaw sa loob na parang may mga mukha, ngunit hindi pa kumpleto. Sa kisam ay mas bumaba ang dalawang aninong nakabaluktot, at nang idikit nila ang mga daliri nila sa pader, ay nagmarka ito ng parang paso, ngunit malamig na paso na nag-iwan ng mga hugis na parang mata. Mula sa kwarto ni nanay ay may tunog na parang nabibitak ang sahig. Humahalo sa sigaw niya ngayon ay halos hindi na niya boses, mas mababa at mas mabigat na parang may kasama siyang iba na nagdudugtong ng salita. Ang pinto ay umuga ng mas malakas at may isang mahabang anino na dumulas palabas. Hindi lumabas ng tuluyan pero sapat para mahila ang liwanag mula sa sahig papasok sa kwarto. Si Papa ay sumigaw ng pangalan ni nanay, ngunit hindi sumagot ang boses niya. Bagkus ay may sumagot na tunog ng paghinga na hindi buo ang tibok, parang dalawang dibdib ang magkasabay na humihinga sa isang katawan. Sa likod namin ay mas lumakas ang yabag ng ikalawang nilalang, isang mabigat na tunog ng paa na parang hindi pantay ang haba ng mga binti nito. Nang maramdaman kong kumapit ang malamig na hangin sa batok ko, ay alam kong nakayuko ito ngayon mismo sa likuran ko, naghihintay ng sandaling mapalingon ako kahit saglit.